Amoy na amoy ko ang sariwang laman ng babae sa bahay na ito. Emily, totoo nga ang mga kwento mo ng bata ka tungkol sa mga dambuhala. Tamang-tama. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Gusto mo pa bang sa'yo mapunta ang dalawang negosyo? Gamitin mo na ang binigay ko sa'yo, Anam. Wala na si Oro. Ano? Boss, nagbibiro ka ba? Pasensya ka na ha. Ito lang ang kaya kong bitbiting alaala niya para sa'yo. Hindi. Hindi maaari. Oh, dito ko ilalagay ha. Oro, anong ginawa niya sa'yo? Hindi ako makapaniwala. Ang bulinggit na yan, paano niya nagawang tapusin ang aking kaibigan? Naiintindihan ko. Salamat sa pagbabantay, Kaidos. Pasensya ka na't mahina pa ang aking katawan kanina. Pero ngayon, pwede na ulit tayong magsama. Tara na. Peste, akala ko ba madali lang itong trabaho na to? Anong nangyari? Wala akong ibang hinangad kundi ang mamuhay tayo tulad ng mga tao. Hindi na ba tayo pwedeng mabuhay dahil wangaswang tayo? Magbabayad. Magbabayad kayo. Nakakabang hinayang talaga yung mga ganitong eksena, pero hindi naman talaga kayo nag-iisip. Yan, Anam, gamitin mo. Ang kasunduang pagsasanib. Yan ang inaantay ko. Hindi ako makakapayag ng ganito na lang. Isasama ko ang buong nayon. Hindi ko inakalang makakatapak ako muli sa mundong ito. Oras na naman para magasik ng lagim. Kakainin ko lahat ng tao sa nayong ito. Tingnan mo nga naman at gumamit pa ng salamaangka ang isang to. Nagsanib pala sila ng taawi. Ang mga dambuhalang yan ay napakaliksi. Uubusin ko kayong lahat. Wala akong ititira kundi ang mga mata ninyo. Napakahaba rin ang kanilang mga kamay, kaya mag-iingat ka. Kaya nilang kumain ng tao ng isang subuan lang. Ikaw na bahala rito, Alexander. Hihingi ako ng tulong sa aking mga kaibigang kapre at duwende o proteksyonan ko ang ibang nayon. Kung ganun, kailangan kong malaman kung sino ang mas mabilis sa aming dalawa. Hindi ako basta-basta pwedeng umatake lang. Maraming tao ang madadamay. Aking mga kaibigang kapre at duwende, ipahiram nyo sa akin ang inyong kapangyarihan upang proteksyonan ang natitirang nayon laban sa taawi. Balutin ng enerhiya ang mga natitirang bahay. Kami na ang bahala. Hindi ka magdadalawang salita, kaibigan. Salamat mga kaibigan. Wala akong dalang alay ngayon.
Pero pag nagkita na lang tayong muli, akala ko ay kwento lang ang mga dambuhala. Ngunit nandito siya sa harapan ko ngayon. Amoy na amoy ko ang sariwang laman ng babae sa bahay na ito. Tamang-tama, mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Akin ka na. Kailangan pag-isipan ko itong mabuti. Teka, anak ng bahay pa ni Andrea ang pinuntirya ng lokong to. Mukhang hindi pwede ang atake sa harap. Sabi ni Gideon, mabilis ang mga ito. Maglalaroan muna kita pag hindi ko nabulabog ang iba. Nakuha rin kita. Kailangan ko siyang maunahan sa unang atake. Kung hindi, tapos ako. Sabi ng huwag kang sisigaw eh. May halimaw! Bitiwan mo ako, halimaw! Tulong! Oy, bakulaw! Mukhang totoo nga ang kwento kay Alexander. Anak ng, sino yun? Ayos ka lang ba, Andrea? May hingin sana akong pabor. Sabihan mo ang iba na lumikas muna. Emily, totoo nga ang mga kwento mo ng bata ka tungkol sa mga dambuhala. Hindi na kita pagtatawanan simula ngayon. Sana ay ayos lang ang anak natin si Andrea. Nasa kabilang bahay pa naman siya. At sino ka namang pangahas na kutulo pa? Nagalit na ang tigbalang. Ang kapre. Ang taawi. Inatanong kita, sumagot ka. Muntik na ako. Titigain kita, gagawin kitang giniling. Iisang organisasyon lang ang alam kong gumagawa ng mga ganitong bagay. Kung hindi ako nagkakamali, base sa sinabi ni Oro, may mga negosyo sila sa Maynila at kami ang pakay nila upang tapusin. Ibig sabihin, ang mga aswang na ito ay may kontrata at ang kanilang pinuno ang may utos na patayin kami. Ayon kay Lolo Damian, ang mga batang aswang na nahuhuli ng mga taong bayan ay karaniwang may pinagdadalhan. Sinasabi ng iba na pinapas lang na nila ito kagad. Pero may isa pang istorya na mas nakakakilabot pa roon. Papatayin ng mga bayarang tao ang mga magulang na aswang at dadakpin ang mga mahihinang anak nito at itatago muna sa liblib na lugar upang gawing bihag. Pagkatapos ay mag-iintay ng kontratista. Kukunin ng mga bihag at kapalit nito ay babayaran ng salapi ang mga grupong ito. Pagkatapos ng transaksyon ay dadalhin na sa isang sikretong kulungan ang mga batang aswang. Doon ay mag-aantay ang mga batang aswang. Papakainin sila at aalagaan hanggang sa tamang edad at panahon. May ahenteng pipili ng mga kwalipikadong kandidato upang makalabas sa kulungan na iyon na magkakaroon ng pribilehiyong mabuhay tulad ng isang tao. Ang pribilehiyong ito ay may katapat na kontrata. Napapaloob rito ang mga batas at regulasyon para mapasa iyo ang kontrata. Kasama rito ang pagpatay ng mga tao sa syudad ayon sa mga utos. Maaaring kaaway ng kumpanya na kinabibilangan, maaaring negosyante o pamilya. Depende sa kakayahan ng aswang na bibigyan ng pribilehiyo. Kapalit ang karangyang natatama tulad ng mga tao, limpak-limpak na pera, ari-arian at mga negosyo. Kasama rin sa kasunduan ang pagsusugal ng buhay ng isang aswang sa mga desperadong sitwasyon upang matupad ang misyon, at ang kasunduang pagsasanib ay isa rito, tulad ng ginawa ng manananggal na ito. Ito ang proseso ng pagpapagamit ng pisikal na katawan sa mga namayapang halimaw o elemento. Sabi sa radyo, wala namang bagyo ah. Bakit parang kumukulog? Dambuhala.
Sana'y may magligtas sa atin, Emily. Kawawa naman ang mga bata pag nadamay sila. Dito lang kayo at mag-ingat. Tutulungan ko si Alexander. Tara na, Gideon. Tapusin na natin ito. Naiinip na rin ako. Sige, magtago ka. Alam mo naman kahit saan ka pumunta ay mahanap kita kutong lupa. Ipahiram sa akin ng mga kapangyarihan ang medalyon. Ito na! Pangil ng asbo! Ay, salamat. Akala ko katapusan na ng mundo. Maraming salamat pala sa inyo, Gideon at Alex. Kung di dahil sa inyo, baka na paano na kaming mga taga-nayon. Salamat din sa iyo, Alex, sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman, Andrea. Basta mag-iingat kayo lagi. Kailangan pa naming humanap ng impormasyon tungkol sa mga aswang na nagpapagamit para sa pera. Kailangan pumunta kami sa Maynila